Good evening po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 15, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Starbucks sa Lucky Chinatown, sa may Lucky Chinatown Mall, Rina Riente, corner ng Dila basta diyan yan sa may barangay 293 Binondo, Manila. At dadalhin natin yan sa may West Bigan Street, barangay 570, Sampaloc, Manila po yan. Okay po. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila disclaimer. Lawang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Ayan, so makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan sa habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Bakit? Mga tupa wala na sa labas. Eh kung Disyembre yung mga tupa nandun sa loob, hindi pwede ilagay ni Maria si Cristo sa sapsaba dahil kakainin ng mga tupa yung mga damuron di ba? Ibig sabihin, wala yung mga tupa dahil yung mga pastor na nasa labas nagpupuyat sa bukid Ibig sabihin, hindi tiempo ng Disyembre yan. At walang emperador ng Roma na mag-uutos ng census ng winter. Napakahirap sa tao maglakbay pag winter. Pwede ba naman winter saka ka mag-uutos ng census? Most probably, ang census ginagawa hindi winter. Pag matalino yung nag-iisip na emperador, siguradong matalino yun. Dahil dadahilan din ng tao. Dahil hindi po kami emperador nakalakad dahil pulong-pulo ng ihilodaan Delikado. Ayaw po Disyembre. Pero ang totoo kapatid, hindi Disyembre ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Miski sa kantan nakalagay yun Yung First Noel, the First Noel, the angels did sing, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Asan yung shepherds? Nasa fields. Nasa fields pa yung shepherd. No, ipanganak si Cristo. Nandun. Pag winter ba? Pag December ba? Kung pwede ba sila pumunta sa fields? Wala ron. Kaya yung gumawa ng kanta ito, tama yung umpisa Pero pagdating sa gitna mali na In fields where they lay in keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Yung kanta, tama-tama sa umpisa Yung shepherds nasa field. Kaya lang, sa bandang gitna, on a cold winter's night that was so deep. Pwede ba naman yung pastor na ilalabas yung kanyang mga tupa sa gabi at kakain ng yelo at silang lahat doon ay mangingisay sa ginaw? Wala nun, kapatid. Kaya mali po kung bakit pinagdiriwang yan sa maling petsa. Basahin natin ang istorya, kapatid na Luz.
Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the month of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestation, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. History. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the Son of justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Yung palang Disyembre 25, yun pala yung kapanganakan ng Diyos-Diyusan ng Roma na tinatawag na Saturnalia, the unconquered sun. Ayun, yung Diyos-Diyusan ng mga Romano na pagano, ipinagdiriwang nila ang birthday noon a 25 ng Disyembre. Doon itinaon naman yung pagdiriwang ng birthday ni Jesus. Isang malaking kalapastanganan, isabay mo pa rin sa pagdiriwang ng mga paganong Romano. Kaya alam niyo kapatid, natutuwa kami pagkapasko kasi masaya lahat ng tao. Pero hindi po kami nakikisali na maniwala kaming si Kristo pinanganak ng 25 de Disyembre. Mali kasi sa Biblia. Sana naunawaan mo kapatid na kalitan. Maraming salamat po, Ginoong Soriano. Sana po yung magpatuloy at magandang pangangaral na ito sa buong San Siro. Dahil po salamat kayo. Salamat kapatid. Po, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, meron pa pong isa tayong panauhin na gustong magbigay din po ng kanyang Jersey Duncan, sa 57 years old. Hey, brother, Oh, brother Eli, what will it take to bring unification to our entire world through the churches? Thank you for attending our Bible exposition, Brother Gary. Your question is impossible. It is impossible biblically, spiritually, and physically, and in all aspects is impossible. No power will bring unification to the entire world through the churches. Why? Because there is a power in this world that sows division among people. Division not only in family, division not only in politics, division not only in government or in governance, but especially division in religion. Let us read James chapter 3, verses 16 and 15. For where envy and strife is, there is confusion and every evil work. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. Is a devilish wisdom on earth. A wisdom that comes from the devil. It descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. What happened? This wisdom sows or plants envying and strife. And according to James, where envying and strife is, there is confusion in every evil work. Because of this, it is impossible for us to unify. Not even God can unify people by force. God do not use force. He gave us our free will or our free choice. It is one of the greatest gifts and power that God gave to man. To decide for ourselves. 13:19 of Deuteronomy. Let us read. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and
and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. The counsel of the Lord is to choose life. But he hath set before us, as he said, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life in death, blessing and cursing. Therefore choose life. We have the power to choose. That is our own free will, as the angels also enjoyed many years and times before the creation of humanity. Angels also have their own free choice. That's why there are angels who chose not to follow and obey God forever, but to keep their own government and to establish their own power, which later become demons. And because of these demons, let us read verse 1:6 of the book of Jude. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Very well said. There are angels who kept not their first estate, but left their own habitation. They left the administration of the Lord. They established their own administration. They established their own power, called in the Bible as the power of darkness, the power of evil. Now, because of this existing, is obeying God in every aspect. That's why. Do you know no possibility for life to be joined to darkness? It is God's will that we be separated. Those who do not will God, those who willingly do against the will of God, those who are anti-Christ, those who do not believe in God, those who hate God, will always be separated from the others, from the opposite. So, I have met this question in the United States, I met this question in London, I met this question wherever I go. People are thinking to unite every religion. I cannot be united with people who kill in the name of religion. People who kill innocent civilians in the name of their God, because the God of the Bible do not command the Christians to kill, especially the innocent. How can you unite such people? It is impossible. I hope you understand, Brother Kid, and may God bless you. The second question, what happens if we can Brother Kid, I'm sorry. We Sarado cannot doon. eliminate political criminals until the end of the world. Until the end of the world. Brother Kid, one thing you have to be aware of is this. 4:59 of the book of Isaiah. Sarado po. Tama, mag-i-start na siguro yung ano. Mag-i-start na siguro yung rally, oh. There is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things are not yet done, saying, Hindi ko kabisado. man, and I will do all my pleasure. Pay attention, Brother Kid. God is an incomparable God. He said, I am God, and there is none like me. In what sense? There is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done. God has the capacity to solve a problem and bring the formula is discovered and attained. He knows what will happen from the beginning to the end. He knows everything that will happen from the beginning to the end. He has the capacity to see the future. That's why there is none like me, he said. I am declaring the end from the beginning. Is this the end from the beginning? That is his capacity to see things. That's why he will die. He declared what
will eventually develop, etc., etc. Now, we are aware of the climate change. God, many thousands of This years one, ago, then have I set up the stop Bible. There are those people that will destroy the earth. In 11:18 of the book of Revelation, we read, And the nations were angry, and thy wrath is come. And the time of the dead, the day Tumingin ako at narito ang isang pintuan sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. ayun, pinakyat si Juan. Nakita siya ng pinto ang bukal. Sabi ng titi, umakyat ka rito, papakita ko sa iyo mga bagay na mangyayari sa harapin. Tuloy natin sa Diyos. Lakay napasa espiritu ako at narito ay isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo at ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio at naliligid ng isang mahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda na nadaranta ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kitlat at mga tinig at mga kulok at may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari ng isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang buyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao. At ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang akina na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na mata bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Ayun, maliwanag ano, nung pumanik sa langit sa espiritu si Juan, nakita niya doon sa luklukan may nakaupo. Tapos sa paligid ng luklukan, mayroong 24 na luklukan ng trono. Ngayon naman ang luklukan ng 24 na matatanda o 24 elders. Pagkatapos, nakita niya pa rin mayroong 4 na nilalang na buhay, all living creatures. Ito po mga ito, nilalang na buhay, yung 24 na matatanda. Ang lahat po lang ito yung mga buhay nandoon sa langit kasama ng Diyos. Kaya tawag 4 na nilalang na buhay. Bakit buhay? Ang sabi sa Biblia, lahat ng bagay na bubuhay dahil kay Kristo. Sa ulo 16 hanggang 17 ng Kolosas, Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat na mga bagay sa
isang deklarasyon na ng Pablo kay Kristo sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkatalitan at sa sangkalpas. Di lumalabas pala yung mga bagay sa sangkatalitan nilalang kay Kristo. Yan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. This is John Parenda, Philippine Channel. Ang inyong panglikod ang sikip dito. Dapat sana hindi sila nagpa-park ng ganito. Dapat hindi pinapayagan ng barangay yan. Barangay talaga ang may ano talaga mga ganito. Barangay. Kasi siya lang taga rito eh. So syempre hindi sila nag-iigpit. Bakit? Baka isa din sa mga nakaupo ang naggaganyan. Tapos kung hindi man ay hindi na sila makakuha ng boto pag nag-igpit sila, di ba? Yan ang hirap sa politics.
Naunawa naman natin yan na siyempre walang maparkingan. Kaso nga lang minsan sumusubra naman. Grabe naman na napakahirap ng dumaan. Anyway, na tayo sa posisyon para magano yan. Opinion lang natin yan dahil nahirapan tayo dumaan minsan kaya napapansin natin. Okay po, so yan. Maraming salamat po sa panonood. This is Jam, W Channel lang yung likod. Paalam po muna sa mga po.